Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. A few days ago, nagkaroon po tayo ng episode tungkol sa Rural Immigration Program. Okay, kausap ko po doon sa isa nating episode, yung isang suking consultant natin na si Dayanara M. Puerto Pantigue. And in that episode, we basically gave out reminders o mga dapat ninyong malaman kung kabilang kayo sa mga nag-iisip na lumipat ng rural town at doon makipagsapalaran para sa inyong PR. Okay? Ngayon, after that episode was aired, yung isa pa nating suki na si immigration lawyer Lou Danzalan, napanood po niya yung episode and he said that yes, while the rural pathway might work for some, he reminded me na ang reality din of course ngayon, wag na tayo magulat, ay pati sa mga rural towns daw, participating specifically sa RCIP, nag-uumpisa na ring maghigpit. Okay? It's not that easy, okay, if you are gonna try it out. So this episode is another reminder na kung kayo ay nag-iisip, to make the big move to rural towns participating sa RCIP, research nang malaman ninyo, mas aware kayo sa mga maaari nyong datnan sakaling matuloy kayo. Okay, guys, we have to be reminded na limited lang din po ang slots sa mga rural towns participating dyan. Actually, napakaliit ng number kung tutuusin. So I can just imagine na kailangan talagang i-prioritize ng mga participating communities yung kanilang allocations. Mamaya, meron po akong ibibigay sa inyo ng mga examples of announcements made by some participating towns na kumbaga nagsara sila to some sectors. Anong ibig ko sabihin? Hindi na po tumatanggap yung ilang mga towns na hindi na sila nagde-designate halimbawa ng employers in specific categories. Mamaya, maiintindihan nyo itong sinasabi ko. But for now, ipi-play ko lang po muna yung soundbite ni Attorney Lou doon sa latest episode ko sa kanya. Kinat ko po itong specific soundbite because this is where he talked about his experience with clients na nasa rural towns. Okay, ito po yan. Actually, ang ganda ng episode ninyo, pinakinggan ko kasi may mga tao talaga na actually mas maganda nga, pero ang masamang balita, yung mga latest consultation ko ng mga nasa community na participating, sila rin mismo nahihirapan na. Kasi for example, example, yung Thunder Bay, nirestrict na nila, apparently, kasi each community designs its own RCIP, di ba? So, ang ginawa nila, yung allocation nila, 15% cap for service and sales. Yan, daming mga nasa per employer, parang ganon? Per employer? Not necessarily. Yung total number. So, halimbawa may allocation sila na 1,000. So, 15% of that, that's about 10, sabi mo 1,000, diba? So, 150. Yung 150 lang ang sales and services. Ano na yung iba? Diba? So, yun nga. So, punta nyo yung Thunder Bay website, makikita ninyo yung RCIP nila. May mga caps sila, tapos may mga priorities sila. Yan yung ganda ng RCIP. Ganda siya, pero double-edged sword. Kasi ibig sabihin, paano kung yung community mo bigla mag-implement ng bulaga? Ito yung bagong policy, di ba? Di mo rin naman sila masisisi kasi sense ako. Yun nga, actually, ang ganda ng episode ninyo, pinakinggan ko kasi may mga tao talaga na actually mas maganda nga, pero ang masamang balita, yung So, ayun, talaga, madalas nangyayari yan ngayon, alam niyo naman dito sa immigration. Bulagaan. Bigla na lang, may mag-a-announce na certain policy change. Ay, sarado na bigla one day yung inaasahan mong ma-applyan mo. Ganun po talaga. So, these are things that should be aware of before making any big decision. Ay, nako. Yun, example yung sinabi niya, sa Thunder Bay. Isa po yan sa babasahin ko later. Actually, guys, if you are eyeing a specific town, ang maganda naman po dito, napakadaling puntahan ng mga website nila about RCIP kung gusto nyong ma-update sa anumang announcements ang meron for their towns. Sige, mamaya again, pupuntahan natin yan. Pero, babalikan ko lang din yung ilang comments po na iniwan naman ninyo
doon sa episode ko with Dayanara. It's good to see, no? Meron pong mga nag-input doon na successful ang kanilang experience sa paglipat sa rural towns. I will read some of those. A few lang naman, ano? And they are also sharing their experience. Ayan. Ito si Manukilele. Sabi niya, this is what we did po. I studied in Ontario and we moved to Newfoundland and Labrador last year. We stayed here for a year and received our nomination a few days ago. We just submitted our PR application today. Baka sa rural town siya lumipat. Ano? Congrats to you and thank you for sharing. Ito naman. This is Ross. Sabi niya, same with what we did. After graduation ng 2024, nakasecure ng job si spouse. So nag-move kami from Toronto to rural BC. Hindi na nakaabot sa RNIP last year. So we waited and nag-open na nga ang RCIP itong 2025. Okay, these are the different rural immigration programs. Kinausap employer para mag-participate, tas naging designated employer siya. In-apply for recommendation, and this September 2025 na-receive na raw yung recommendation letter. Wow, okay. At meron siyang tips. Sabi niya, notes. The earlier you move, the better your chance since may employers din na may naka-line up na employees by seniority. But if ikaw pa lang ang mag-initiate na mag-designate sila, then advantage sa'yo. Sabi niya, most RCIP communities may point system and may points yung letter of intent to reside in the community. So may factor na nagstay ka na and your family sa community. May other factors pa sa scores. So check every community. Ayan. Thank you so much, Ross. Okay, for your input. Tapos, ano pa ba? Meron pa dito eh. Nako, ayan, kaibigan natin si Brandon Boy ng Brandon, Manitoba. Sabi niya sa mga nag-iisip kung gusto nila lumipat sa mga rural area, bilisan ninyo magdesisyon. Dito sa Brandon, sa Manitoba, napakarami na ng mga dumarating from different provinces. Lipat na, isip later. Hoy, grabe ka naman, Brandon Boy. Huwag naman isip later. Kailangan nilang i-prepare, okay? So that they know what to expect. Okay. And meron ding isang nag-share pala dun sa isa po nating channel, yung Spot Pinoy. Yan, sabi niya, rural area na kami. Pero may mga kababayan tayo dito, hirap makahanap ng work na may Lamia, lalo na yung mga nasa food industry. Ito pala talking about Lamia, no, in rural towns. Because, FYI guys, Lamia exempt work permit po yan kapag ang employer mo ay naging designated employer. Anyway, puntahan natin yung mga halimbawa ng paghihigpit. Ito muna. Sa Claresholm, Alberta, this is the only participating town in Alberta, no, sa RCIP. Although Alberta itself, yung province, meron po siyang sariling rural immigration stream, no? Tignan nyo na lang din po yan. I'm just talking about RCIP. So, kung puntahan nyo po yung website ng Claresholm, ayan, Rural Community Immigration Pilot, meron pong note dito sa huli, July pa pala. So, effective July 2024, no more employer designation applications from employers within the fast food subsector will be accepted or approved. Siguro masyadong maraming nagpa-designate na mga employer na fast food ang kanilang ginagawa. Okay? So, nakalista naman po dito yung mga priorities nila na tumatanggap pa rin, no? So, mga employers in healthcare, ayan, mga nag-employ ng nurse aides, RN, LPN, pati cook sa healthcare. Meron pa rin po for manufacturing, ayan, yung mga trabaho. Law and education. Ito, yung mga trabaho din, flight instructor, administrative officers, ECEs, agriculture, etc. Puntahan nyo na lang po sa Claresholm po ito. Again, easily accessible guys, no? Yung mga information sa kanya-kanya mga programs. Okay, tignan nyo, ang liit lang, ganito kaliit ang allocation, ha? Sa Claresholm,
We have a total of 30 applications only for 2025. Ganun kaliit. Hindi naman po yata ganito kaliit sa lahat, ano? Pero, sige, puntahan po natin yung next. Sa Thunder Bay. Ito po yung binanggit ni Attorney Lou kanina, no? Ito yung website niya for RCIP. Thunder Bay. Yan, may mga updates din sa mga nag-a-apply. Ito. Update on sales and service. Effective immediately, the sales and service sector has closed. We will not be accepting recommendation applications from this sector for the remainder of the year as we have met our 15% cap for this sector. We will also not be accepting any new applicants from employers to be designated within this sector. Okay, so talagang dinumog yung mga nasa sales and service. Ayun, no? So kung kayo, ibig sabihin, pupunta kayo sa Thunder Bay, it would be preferable kung ito po ang inyong mga occupations. Kasi ito po, yung mga employers dito, baka may pag-asa pa po silang mag-apply to be designated. Ayan, no? May mga dinagdag po sa Thunder Bay, na mga NOC codes, further priority, dental assistants, med lab assistants, air transport ramp attendants, transport truck drivers, ayan, no? Okay. Ito naman, may mga tinanggal din. So, makikita nyo rin yung mga ganitong updates, ano? Tinanggal na, hindi na raw bigla in demand. Financial advisors, kinesiologists, social workers, RNs, hindi na rin. This is in Thunder Bay. Lastly, sige, isa pa, puntahan natin. Ano pa ba itong isa kong nakita kanina? This one. In BC naman po ito. Okay, also a participating community for RCIP. North Okanagan Shuswap. Ayan. Effective immediately. I don't even know when these were posted, ano? Basta nakasulat dito. Effective immediately. RCIP, North Okanagan Shuswap, will no longer accept applications from employers in the following subsectors sa fast food and gas stations. Ayan. Sabi dito, due to overwhelming demand and a limited number of recommendations allocated sa kanila, they have made the difficult decision to exclude these subsectors from further participation in the program. Okay. Mga ganito po ba? Pwedeng-pwede ninyong puntahan. Okay. Very transparent naman po yung mga participating communities. Kayo po, kung kayo ay nasa rural towns, participating in RCIP, baka meron kayong masishare tungkol sa realities on the ground. Meron po ba kayong mga kakilalang nagsilipatan? Pero unfortunately, nahihirapan pa rin po. Diba? We'd love to hear them both, yung mga success and yung mga struggles. Okay? So, yun lang naman. I will end this episode here. I look forward to reading your inputs. Maraming salamat po. Bye!